Nawalan lang ng bilyon-bilyong dolyar ang Rusya na ginastos nila sa pagtatayo ng kanilang propaganda network dahil lang sa isang update sa Twitter. Kita mo, simple lang ang estratehiya ng mga Ruso. Gumawa ng maraming account na nagpapanggap na Amerikano, Ukranyano at maging pro-Ruso. Nabunyag ang lahat dahil sa bagong Twitter update. Karamihan sa mga account na nagpapanggap na mga Amerikanong mamamayan ay aktual na nakabase sa loob ng Rusya. Wow! Maraming pro-Russian na account na nagsasabing nakatira sila sa dakilang Mudu Russia ay aktual na nakatira sa mga bansang Europeo. Ipinapakita ng mga account na ito ang pagtatalo sa panganib ng NATO sa Rusya. Kahit sila ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng NATO. Masasabi nating ligtas. Baka kailangan ng pag-isipang muli ng Rusya ang daan-daang bilyong ruble na ginagastos nila sa propaganda. Ipapakita ko sa iyo kung gaano talaga kasama ang update na ito. Unang halimbawa, meron tayong si Mary Tiles mula sa Texas. Isang construction worker lang mula sa Texas na hindi naman galit sa Rusya. Siyempre, bakit magagalit ang Texas sa Rusya? Mas malaki pa ekonomiya ng estado namin kaysa sa buong Rusya. Ang tanging problema lang, mukhang ang account na ito ay talagang mula sa Rusya. Ngayon, mas may saysay na ang tweet niya. Kasi sa Rusya, wala talagang pagpipilian ang mga tao pagdating sa pagkapuot sa sarili nilang bansa. Diretso silang ipinapadala sa gulag kapag nagsabi sila ng ganyan. Tuloy tayo, narito si Anna Ilyasova, isa siyang sundalong Ruso sa unahan. Lumalaban para sa inang Rusya at umaasang magwagi. Ang problema lang, imbes na lumalaban siya sa loob ng Ukraine, parang sa Ireland siya nakikipaglaban. Hula ko, mali ang pagkaintindi niya nang sabihin ni Putin na 3 araw lang ang espesyal na operasyong militar para sakupin ang Kyiv. Sa tingin ko, narinig niya ay Dublin. Kaya naman sobrang layo niya ngayon. Heto na ang pinakakatawang halimbawa. Meron tayong Vladimir Putin na news account na nagsasabing hindi Russia ang problema. Matagal nang nagsisinungaling ang mainstream media sa mga Amerikano, samantalang si Putin, ayon sa inyo, ay hindi nagsisinungaling. Medyo nag-alala ako sa tweet na ito. Pero buti na lang galing pala ito sa account mula sa Pakistan. Baka ang tinutukoy niya ay ang mainstream media ng Pakistan na niloloko ang mga Amerikano. Hindi ako gaano pamilyar dyan dahil bihira akong manood ng media sa Pakistan. Pero dapat seryosohin ito ng mga Amerikanong nanonood ng mainstream media ng Pakistan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nalilito sa paghahanap ng bagong mapagkukunan ng balita. Ngayon na malinaw na hindi natin mapagkakatiwalaan ang Vladimir Putin news account, kaya nakakita ako ng Russian Army news account. Pero ayon sa news account na ito, ang Pakistan ay isang teroristang estado. Nung tiningnan ko ang lokasyon ng account, mukhang nasa India ito. Sana maintindihan ninyo ang problema ko. Hindi ako makahanap ng mapagkakatiwalaang account mula mismo sa Russia na nagbibigay ng balitang Ruso na pinagkakatiwalaan ko. Kaya kung may alam kayo ng mga account, pakisabi na lang sa comments sa ibaba. Mukhang kailangan pang pag-isipang mabuti ni Putin ang kanyang 140 bilyong ruble, 15 bilyon na estratehiya sa propaganda. Kaya, hindi lang ito simpleng barya. Seryoso na, hindi lahat ng mga account na ito ay pagmamay-ari talaga ng gobyerno ng Russia. Sigurado akong may ganoon. Pero ang iba sa mga account ay random na tao mula iba't ibang bansa na nagpapakalat ng Russian propaganda. Kaya ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Para malaman ang sagot, tingnan muna natin kung saan nakabase ang mga account. Karamihan sa mga account na hindi mula Russia ay nasa India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, at iba pang bansa sa Africa at Asia. Kaya kailangang tuklasin kung bakit ginagawa ito ng mga tao sa mga bansang ito. Dahil hindi lang pera ang sagot. Dahil kung pera lang talaga ang dahilan, ginagawa na rin sana nila ito dito sa YouTube. Mas mataas talaga ang bayad ng YouTube kaysa Twitter. Pero napaka-espesipiko ng insentibo ng Twitter. Mga 1 taon na ang nakalipas. Inilunsad ng Twitter ang monetization program na nagpapabayad sa mga gumagawa ng tweet. Hindi ito malaking pera. Kumikita ka lang ng $8. $9 bawat milyon views or impressions. Gaya sa Twitter. Mas madali ngayon makakuha ng 1 milyong impressions sa Twitter kaysa YouTube or iba pang platform. Pero hindi ibig sabihin na madali na ito. Mahirap pa rin. At kapalit ng lahat ng hirap na yon, halos minimum wage lang ang kinikita mo. Kaya naman hindi marami sa mga tao mula sa Estados Unidos o kahit sa ibang mga bansa sa kanluran tulad ng Europa o Australia ang nagpapatakbo ng mga ganitong account.
Hindi ko sinasabing walang taga-kanluran na nagpapatakbo nito, pero kaunti lang ang gumagawa. Pero alam mo kung saan malaki na ang 8 kada milyon na views sa mga bansa tulad ng India, Pakistan, Bangladesh at Nigeria. May dagdag na insentibo ang mga taong ito na itulak ang pro-Russian na pananaw. Dahil ang gobyerno ng Rusya ang nagpapatakbo, parang daan-daang milyong bots na hindi nagpo-post, kundi nag-upvote at nagda-downvote lang ng gusto nila. Ibig sabihin, kung mag-post ka ng isang bagay na pro-Russian, i-upvote doon nila iyon. Bibigyan lang nila ito ng mas maraming engagement. Kapag nag-post ka ng pro-Ukraine, pro-West, or anti-Russian, ida-downvote nila agad. Ibig sabihin, may madaling paraan ang mga tao mula ibang bansa para makakuha ng mas maraming engagement. Maaaring mag-post ng pro-Russian na komento o balita, tapos i-upvote ito ng Russian bots. Makakakuha ito ng mas maraming views at ipapakita sa mas maraming tao. Kaya mas lalaki ang kita nila. Kaya komplikado ito dahil may baluktot na insentibo na nagdudulot ng sitwasyong ito. Lalo pang pinapalala ng Rusya ang sitwasyon. Ang bagong Twitter update ay hakbang sa tamang direksyon. Hindi ko iniisip na ganap nitong nasusolusyunan ang problema. Sinusubukan lang namin kumita ng mabilis na pera sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon dito sa Estados Unidos at maging sa mga bansa sa Europa. Hindi lang ito tungkol sa politika sa Estados Unidos. Pareho ring nangyayari ito sa European Union, sa Poland, sa Romania, sa United Kingdom at sa kahit anong bansa na maisip mo. And ito ay isang malaking problema. Sa totoo lang, kung mag-login ka sa Twitter ngayon, iisipin mong lahat ng tao sa United States ay galit sa Ukraine. Ganyan ang nangyayari kapag sa Twitter ka lang kumuha ng balita. Pero kung titingnan mo ang mga kagalang-galang na survey na lumalabas talaga mula sa United States, malalaman mong ang mga tao mula sa magkabilang panig, Republican at Democrat, karamihan ng mga botante ay sumusuporta talaga sa Ukraine at sumusuporta sa pagtulong ng United States sa Ukraine. Hindi mo makukuha ang tamang mensahe kung doon ka lang kukuha ng balita. Para sa Twitter, ibig sabihin nito ay malaking problema ito at sana gumawa pa ang Twitter ng mas maraming pagbabago sa mga patakaran para labanan ito. Ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, gumagastos si Putin ng humigit kumulang 15 bilyon bawat taon para lang sa propaganda. Kasama ito sa, kumbaga, badyet ng Russia. Mga 50 milyon doon ay aktwal na ginagastos sa loob ng bansa. Kahit si Putin, bilang diktador, kailangang siguraduhin na hindi makakarinig ng balita ang mga mamamayan na ayaw niyang malaman nila. Ayaw ng mga Ruso marinig ang tungkol sa 3 araw nilang espesyal na operasyong militar na hanggang ngayon ay tuloy pa rin. Sa loob ng 3.5 taon, puro papuri sa husay ng militar ng Russia sa frontline ang naririnig ng mga Ruso. Gusto kong ipakita kung paano nag-uulat ang mga pahayagang Ruso na propaganda ng Kremlin tungkol sa mga planong pangkapayapaan na tinatalakay dito sa kanluran. Tingnan mo ito. Tinututukan ng mga pahayagang Ruso ang bagong hakbang ni Donald Trump para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Malawakang itinuturing sa kanluran na pabor sa Moscow ang 28 puntong draft ng plano para sa kapayapaan. Nakakatuwang makita kung paano ito nailathala sa pahayagan ngayong umaga. Mukhang marami ang nagdududa sa Russia na ang round ng diplomasya na ito ay talagang magdudulot ng resulta. Maraming nagsisiyan sa Kiev at Europa. Hindi nagpapakumbaba ang Moskovsky Komsomolets. Maliit ang posibilidad na pumirma ang pamunuan ng Ukraine ng planong pangkapayapaan bago ang Thanksgiving. At kung may mapipirmahang kasunduan, hindi rin ito maisa sa katuparan sa aktwal dahil posible lang ito kung may mga occupational patrol sa mga kalsada ng Kiev. Kaya tuloy pa rin ang laban, parehong dyaryo, ibang artikulo. Sa pinakamataas na posibilidad, aayusin ng European-Ukrainian gang ang plano ni Trump sa paraang magiging lubos na hindi katanggap-tanggap para sa Russia. Kaya magpapatuloy ang mga pagtatangkang pilitin ang Kiev na makipagkapayapaan. Sa Komsomolskaya Pravda, hindi gaanong umaasa ang eksperto sa ugnayang panlabas. Ilang beses na rin tayong umabot dito, mga 3 o 4 na beses. Nakakagulat talaga, pumayag ang mga Amerikano sa lahat ng gusto natin at inilagay ang Ukraine sa isang desisyong tapos na. Nakita na natin kung paano natapos yan noon. Sa ngayon wala namang dahilan para maniwalang magiging iba ang resulta ngayon. Hindi ako naniniwalang matatapos ngayong taon ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang kawiliwiling parirala na alam nating lahat kung sinasabi ng mga pahayagang propagandang Ruso na ang isang planong pangkapayapaan ay sumasang-ayon sa lahat ng gusto ng Russia. Marahil hindi natin dapat ipilit ang planong iyon sa Ukraine. Naghambing ang mga investigador ng The Insider sa bagong planong pangkapayapaan at sa planong iniharap ng Russia sa Ukraine noong Abril 2000
at 22 sa Istanbul negosasyon. Ngayon, kung naaalala ninyo, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng negosasyon ang dalawang bansa matapos i-anunsyo ni Putin ang kanyang pananakop. At hulaan ninyo kung ano ang nangyari. Mas masama pa ang ilang puntos sa bagong plano para sa Ukraine kaysa noong negosasyon sa Istanbul 2022. Noon, hindi pa hinihingi ng Russia na kilalanin ang lahat ng teritoryong nasakop nila. Ngayon, hinihingi na nila ito. Noong 2022, hindi pa nga hinihingi ng Russia na alisin ang lahat ng parusa o ang pagbabalik sa G8 o kahit ang pangmatagalang pakikipagpartner sa Estados Unidos. Ngayon, hinihingi na nila at noong 2022, hindi pa nila noon hinihingi ang lahat ng perang at yaman ng Russia na naipit sa mga bangko sa Europa. Ngayon, gusto nilang ibalik ang 2/3 bahagi ng pera. Parang ang Ukraine lang ang makikinabang dito dahil lalaki ang hukbong sandatahan nila. Dati, iginiit ng Russia na limitahan sa 80,000 ang tauhan ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Sa ngayon, kahit papaano, pumayag na sila sa 60,000. Pero bukod doon, parang biro lang talaga ang planong ito. Isa sa pinaka-nakakatawang bagay ay ang hiling ng Russia na bawal pumasok ang diplomatikong eroplano sa Ukraine kung may tigil putukan. Para mailagay sa perspektibo kung gaano katawa-tawa ang kondisyong ito. Hindi pa tayo nagkaroon ng ganitong kondisyon sa alinmang kasunduan ng kapayapaan o pagsuko. May mga pagkakataon na pumayag ang isang bansa na hindi papasukin ang military na eroplano sa kanilang himpapawid ng 1 o 2 taon. Nagkaroon din tayo ng kasunduan na nagsasabing, "Hoy, hindi ka pwedeng magpalipad ng kahit anong eroplano na galing sa partikular na bansang yon." Pero wala pa tayong peace o surrender plan na nagbabawal sa mga bansa na tumanggap ng dayuhang diplomat sa pamamagitan ng eroplano. Pinapakita lang nito kung gaano katawa-tawa ang planong ito. At di ako makapaniwala na seryoso itong tinatrato ng lahat. Ayon sa Kremlin Television, tinawag nilang Istanbul Plus ang planong ito. Para sa kanila, mas maganda pa raw ito kaysa sa planong ginawa ng Rusya sa Istanbul. Pakinggan ninyo. Narito ang 28 puntos ni Trump na sisira kay Zelensky. Ang deadline ng Ukraine ay Nobyembre 27. Hindi dapat kainggitan si Zelensky. Sa palagay ko, tatanungin na siya ng mga Ukrainians, para saan ba tayo lumaban nitong mga taon? Kung ang Istanbul Bus Agreement ang naging resulta? Bukod sa mga hiningi ng Russia para sa Istanbul noong 2022, nadagdag pa ang Istanbul Plus na may dagdag na mga hinihingi sa teritoryo. Sa katunayan, kung titingnan natin ang mga ipinahayag na layunin ng espesyal na operasyong militar ng Russia at kung ano ang inihahain sa planong ito, halos magkatugma ang mga ito. Ang tagumpay ay tunay na tagumpay. Si Trump ay patuloy na nakakagulat. Sa tingin ko, nabanggit na nasa tekstong natanggap mo na sinasabi na niya na maaring magpatupad siya ng mga parusa laban sa Russia. Pero ako, Hindi masyadong papansinin dahil kailangang magmukhang matatag at mag-pressure si Donald Trump sa magkabilang panig. kahit papaano, pansinin. Pansinin kung paano lumaban si Levitt na parang isang Leon ang babae, siya. literal niyang sinabi na isinasaalang-alang ng kasunduang ito ang Mga interes ng Ukraine sa... sa totoo lang, hindi pinapansin ng kasunduan ang interes ng Ukraine. Pero Nasasabihin nila na patas ito at akma para sa lahat. mga partido at Sabi nila, si Trump daw ang pinakamatalino at desidido. halika, Sa araw ng pasasalamat, siya ang ating pasasalamatan. plano. Kaya Hindi natin pinapansin si Trump mga salita kundi sa halip ang kanyang mga gawa. at off Gusto kong sabihin ang isang parirala, tungkol sa mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Ang tanging garantiya ng seguridad para sa Ukraine ay ang pagtalikod sa anti-Russia na direksyon at pagtanggi maging kontra-Russia. Laging nanganganib ang armadong kontra-Russia na Ukraine. At Walang Trump kahit marami pa ang makakagarantiya. Tanging pagtalikod sa kontra-Russia na direksyon ang sagot. Kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ang deadline at hiniling ang pagsuko ng Ukraine. ngayon, nitong mga nakaraang linggo, ilang sa aming mga video ay na-demonetize at nilagyan ng restriction. Malamang ayaw ng YouTube sa ilang clip na ipinakita namin mula sa Ukraine. Itinuturing ng YouTube na hindi advertiser-friendly ang mga war clip, kaya nilalagyan nila ng restriction ang video. Ito ang dahilan ng paggawa namin ng Basics Insider, sarili naming platform na walang restriction mula umpisa. Sa ganitong paraan, maibibigay namin ang uncensored na coverage ng mga kaganapan sa Ukraine at buong mundo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong mga bagay, kung gusto mong suportahan ang independent journalism, siguradong bisitahin mo ang aming website sa basicsinsider.com. Maaari mo ring i-click ang link sa description o i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Kapag sumali ka, mapapanood mo ang mga content na hindi namin pwedeng i-upload sa YouTube. Bukod pa dyan,
sinusuportahan mo ang aming channel at coverage. Salamat! Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.